Malalakasan ka talaga. Kasi sobrang tipid talaga nun eh. Oo, tama. Sobrang tipid talaga nila. Walang... Oo, tumatawa tong iso. Hindi, facts naman kasi yun, pre, di ba? Ano talaga sila? Fuel Efficiency. efficient talaga sila. What's up potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik naman tayo guys syempre sa panibagong video. Sa BGC tayo ngayon. Palagi ako nakakapunta sa BGC guys, so, pero first time natin mag-shoot dito. Medyo maingay guys, so napakahangin ngayong araw. So i-review natin ngayon guys, Honda Civic FD. Alam ko medyo modelo na siya, medyo on the modern side siya, pero kasi ang dami nagre-request sa inyo. Syempre kailangan natin pagbigyan guys, no? Tsaka medyo gusto ko rin kasi in my heart, no? Paganda rin ng FD. Marami tayong malalaman guys, no? Kasi meron tayong dalawang FD dito. Meron puti, tsaka green. So simulan natin guys, let's go! Sobrang init na kailangan ko ng ice. Sensya na kung minsan hindi ako nice. What's the price? You can see it in my eyes. Shout out sa may-ari nito. Ito yung second SR guys no, nireview. Tinropa niya tayo dito sa panibagong i-review natin, FD. So tawagin natin yung owner guys. Let's go. Boss Pao, kamusta? Saan galing? Laguna? Laguna pa. Layo yun. Napunta tayo sa BGC. Anong full car model ng sasakyan mo? 2006 Honda Civic 8 Gen 2.0 na variant na manual. Hindi ako sure pagkakalam ko medyo bihira daw ang mga manual na FD. Kasi ang 2.0 na manual, isang year lang nilabas, 2006. Tapos lahat ng succeeding years, matic na lahat. Na, hindi na naglabas ng manual. Sa tingin mo bakit isang beses lang nilabas ang manual? Sa tingin ko yung market niya, wala masyadong, at that time, wala masyadong gusto mag-manual. Kaya siguro pinace out na, kinip na lang yung mga top of the line, which is yung Matic. Pero ang manual, base model hindi. Hindi siya base model. Ang variants kasi ng FD, dalawa, V tsaka S. So ito 2.0 S pa rin siya. Ganun no? Ano lang siya, ang engine niya is 1.8 lang. Tapos meron rin 1.8S, meron 2.0S. 1.6 wala. Walang 1.6. Walang 1.6 na ito. Kasi syempre sa mga naunang year may mga halimbawa, Yes. V16B, di ba? Mga ganyan. Pero sa FD, yung pinakababa niya, 1.8. May Meron VTEC, na may rin. VTEC na yun. Hindi, ano siya, yung FD ay VTEC lang siya. Hindi siya yung VTEC kagaya nito. Gwapo yung may-ari niya na yun. Napakaganda rin no? Clean nga eh. Ayun clean look. Bakit mo napili FD? Actually, first car ko FD, 1.8. Tapos, ayun, ang maganda kasi sa FD, ang daming aftermarket na support. Ayan, mga body kit, ang dami, mga CF, basta mga pyesa, ang dami niya pang forma. Tsaka, ang maganda sa kanya, comfortably drive. Magkano ba presyo na ito, Papi, sa market ngayon? Normal na FD, mga 1.8, siguro pinakamura makakakuha ka 250. Pero mga 2.0, mga Matic ganyan, mga 350. Ang manual na 2.0 ngayon medyo mataas kasi nga konti lang. Siguro mga 450 at least or pataas. 2.0 manual. Ano ang kumbaga pinakamataas na model ng FD? Ang pinaka top of the line niya talaga is 2.0 na Matic. Ito yun. Ito yung mga leather loob, mga ganun. Leather lahat ng interior. Tapos yan, may mga chrome na garnish. Tapos meron siyang mga features na yung may VSA. Ganyan. ABS, ganun. ABS meron rin. Actually lahat ng S na FD, ABS. Yung V lang ang ABS. Parang FD mo na yan. Ang lima. Ba't mo binibenta? Nag-try ako mag-buy and sell ng FD. Una kong dalawa na 1.8, nabenta ko agad. Ayun, medyo na-attach ako. Ang dali kasi formahan, tsaka medyo timeless ang itsura niya eh. Kaya nga Nakakasabay pa rin eh. I know, ito kasi guys to. Tapos anong year lumabas ang FD? 2006 hanggang 2011. Pero kasi kung sisilipin mo guys, no, pag tinabay mo to sa mga modelo ngayon, parang mas okay pa rin no? Kaya pa rin sumabay. Kasi halimbawa ito, pag tinapat mo sa mga ganyan, halimbawa yung pinagmukha mo, alam mong ibang timeline nila no? Medyo malayo na medyo malayo na yung timeline nila Pero kasi ito guys, isipin mo, before 2010, ayun na itsura. 15 years old. 15 no? Oo. Gwapo agad. So, Pops, silipin natin. Bakit iba yung mukha? Anong kids yan? Type R na body kit, front bumper, side skirt, tsaka rear. Yan, Type R. Ito naka carbon fiber na Jace Racing hood. Tsaka wing, Jace Racing rin yung wing ko. Tapos pala, yun, color nito, Shrek green. Pero ang pink ka din, no? nito, Racing blue.
So yun, nakuha ko siya green na kaya wala na akong choice. Papi, yung Racing Blue, medyo rare ba yun? Racing Blue rare siya. I think nakikita ko sa mga thread 50 lang daw ang ginawa sa Pinas. 50-50. 50. Onti, no? Yun, so sayang, ginawang green ng previous owner. Maganda naman ang paint. May ano pa, may mga hints pa ng blue, wala na. Actually meron sa engine bay. Sa engine makikita natin. Papi, so sinabi mo Type R. Pucha, madalas ko makikita yung mga pula na yan eh. Ano ba ibig sabihin? Pag pula, Type R agad. Well, oo, red badge, Type R talaga. Ito, feeling Type R lang to kasi yung orig na FD2R, wala naman ni-release sa atin local. Sa Japan lang, so right-hand drive. So binadikits mo na lang. Mga dikits lang, itsurang ano lang, itsurang Type R lang. A-series rin siya, parang Type R, pero ibang ano siya, ibang engine series. I think ito K20Z2, tapos yung sa orig na Type R, K20A. Pero K20 pa rin. K20 pa rin. Itong mga ano, itong mga abubot sa to, Papi. ano mo meron dyan? Ito wala to, ano lang to, forma. Oh, yung original talaga na Jace Racing na hood. Itong sa FD kasi, merong brand na HC Racing. Yung si HC Racing, parang gumawa siya ng version niya nitong ano, Racing hood. Itong Type R na body kit, HC Racing rin. Kasi ang orig na Type R, mahal talaga yun. Siguro bumper pa lang, sabi mo mga 50 plus at least. Pag legit na Type R. Well, ito, plastic rin naman to. Pero ayun, aftermarket na brand na siya. So ang grill, Papi, iba na rin. Well, itong HC Racing na Type R bumper, ang grill niya, naka-attach na sa bumper. So, one piece lang siya. Parang J-Blood. Parang ba? Parang ganun J-Blood ng mga Ayun no. So ito, kadik kasama niya no? Oo, one piece Ito. na yan. One piece lang siya. Parang J... Pero ito ba? yung orig Type R na bumper, detachable talaga to. Ito maganda, Papi. Yung mga vents, totoo no? Oo, kaya Eh, kasama nabi- na yan sa kit. So, hindi siya... Kasi may mga fake vents eh, di ba? Meron. Yung mga nabibili lang ng mesh, ganyan. Pero ito, totoong vents, guys. Walang fog light. Yun Well, meron. Yung orig Type R talaga, walang fog. Ako, mas prefer ko yun para hindi na magasta sa bulb. Tsaka ano, pag mahina yung alternator, di ba? Oo, Huwag na, no? sa Mabubugbog. wiring eh. Kung may nag-pull up dito, parang familiar tong ano na to ah. Pops, mags tayo. Ano meron sa mags mo? Rota Grade 2, yun yung version ni Rota ng orig na Vogue Race C37. Yung tires ko, Advan Nova. Suspension, naka-lowering springs lang ako na tame. And then, rear camber kit na hard race. Nakaka-camber yung likod. Yung likod, kasi pag nag-lower ka ng sa FD pag naka-lower yung likod mo, nag-negative yung camber niya. Okay. Medyo gusto ko yung zero camber. Para diretso lang. Para no? diretso lang. Yan, naka-spacer ako kaya medyo sa Tingnan sa natin. fender. Ayun, no. Ay ga. Disc brake, stock pa rin. Disc brake nito stock pa rin. So FD, lahat ng FD naka-disc brake, harap likod lang. Bale, ang pinagkaiba lang sa brake nga, sa S, ABS, sa V, walang ABS. Ano ba ang munod bago mag-FD? Bago mag-FD yung ES, yung Eagle Eye. Dimension. Dimension. Ayun, okay. So from dimension, naging ganito. Laki pala ng ano, no? Medyo malayo. Improvement. Medyo malayo. Sa Dimension, medyo malapit pa sa Oo, same size, di ba? same size. Ito, laki po siya, Tumaba. nag-evolve eh. Parang ano eh, diniligan, sabay lumaki eh. Tsaka maganda rito, Papi, yung loob eh, no? Yung loob niya, yun, medyo iba talaga interior nito. Ano, Malaking jump galing sa Dimension. galing sa Dimension. Papi, punta tayo sa gilid. Anong meron dito? Cheek light. Ang cheek light ko, hindi na yan yung stock na cheek light na pre-MMC. Bale, MMC na yan, yung 09 to 11. Palit ako. Kasi yung orig cheek light na to medyo makanto. Oo, medyo mas malinis siya tignan. Bakit ito wala? Ito kasi yung 2.0 Nomatic, ang cheek light niya nasa side mirror na. Pero kasi side mirror nito, spoon na eh. Ito ang spoon ng ano? FD? Yan ang spoon na side mirror. Hindi ito stock. Malapad ang angle niya. Ayun, ang downside lang, hindi siya na-adjust Adjustable. sa digital na ano. Parang maganda to, Pops. Itong sa'yo, ano tawag dito? Ito stock to, yan ang stock na ano. Stock na side mirror. Bakit ayaw mo nito? Mahirap tumingin. Mahirap eh, medyo manipis siya. Although malapad yung sagap niya, manipis siya. Tsaka hindi na-adjust sa load. Pero ang ganda eh, oh. Ganda nga. Parang dahon. Sa gilid, ayun, nagpalit ako ng cheek light. Tapos ito, side skirt, Type R. May Type R talaga na FD ang itsura. Oo, FD2R. So, Papi, punta tayo sa likod. Anong meron dyan? Sobrang init na kailangan ko ng ice. Laki ng ties, di kailangan extra rice. Race Racing Wing na HC Racing rin. Kasi itong taillight, hindi na rin ito yung stock taillight. Nagpalit na rin ako ng MMC 2009 to 11. Octagon. Di ba, ang stock
circle, di ba? Stock circle, ganito. Ayan, katulad nito. Pang medyo clean look kasi siya. Sanay na rin ako kasi yung mga previous FD ko puro tagon. Parang may ano to, may hint ng mga LED. So iba ang bato, ganun? Iba, medyo iba ba to niya. Kasi ito medyo ano pa no? Oo. Parang yung normal na tail light. Yung traditional, no? Oo. Pero ito kasi hanggang gilid merong ano. Ayun, no? Ito yung sinasabi ko, guys. Yung paligid. Plain lang, pero yung ito, medyo makristal, no? Ang Type R merong ganyan. Type R, may wing rin siya pero hindi ganito. Plastic. Ba't hindi Type R? Alam ko Type R ka. Try ako mag-iba ng theme. Yung dati ko kasing FD, all Type R na. So, ito kasi, pag Type R ko, masyadong green. Body color kasi yun. So, yun, minatch ko sa hood, Jace Racing rin. Muffler, papi. Turn down muffler, pinagawa ko kay Just Racing. Ito, Type R na rear bumper na HC Racing. Kasi ito, may ano siya. One piece siya, nakadikit na yung diffuser dyan. Ang option kasi niyan, may mga setup yung FD na pwede mo lagyan ng CF diffuser, tinatanggal to. Yung Ganun. kasi na Jace Racing, may carbon siya na diffuser. So, hindi na ako nagganon kasi bababa ng sobra eh. Papi, silipin nating makina. Ano meron? Ito gusto kong makita, guys, na yung engine. Kasi bibihira tayo makakita ng makina ng ganito. Well, stock lang tong makina ko, stock K20 Z2. Ang iniba ko lang dito itong intake. Yun nga, pinakabit ko kay Just Racing, full exhaust. Tapos, naka-headers ako na 421. Yun lang, the rest stock pa yan. So, asa yung blue rito? Ito, kita mo to. Ayun, zoom in natin. Ayun. Talaga orange color niya. If given the chance, papi, babalik ka sa blue. Pwede, oo. Racing blue, orange color para syempre, di ba? Alam na alam mong K20 manual pag racing blue. Kasi sa K20 manual lang yun, i-release ka yung blue. Yung mga alam ng FD, kabisado yun. Pag Oo. nakita, ayun, Oo, K20 yan. Manual Ganun. agad ang ano nun. Kamusta naman power, papi, ng K20? Pero okay naman, di ka naman bibitinin. Okay siya for daily. Tsaka di naman siya ganun kalakas. Gaya na sinasabi ng iba, hindi ganun Oo, kalakas papi. kumain ng gas. Pag-usapan natin pala yun. Bakit sinasabi ng iba, malakas daw sa gasolina FD? Well, sa experience ko, compared sa 1.8 na variant, medyo malakas sa gas yung 1.8 kasi mabigat ang mabigat ang kaha ni FD eh. So medyo underpowered siya kahit pa paano. Unlike dito, kayang-kaya niya. Kumbaga kahit onting apak mo lang. Konting apak lang. Under na, kaya. ganun. Hindi masyado nag-exert ng effort. Ito rin ang nilalagay sa mga Civic, mga ganyan. ESI, EG, ganun. K-swap ang tawag nila dyan, di ba? Usually, nag-K-swap ang mga kinukuha nilang K-series, yung mga Type R. Iba pa yan eh, iba ang internals itong Z2 dun sa mga Type R talaga na K-series. Marami nagtatanong, gaano ba katipid? Ilang kilometers per liter? Ito sa manual, ang normal ko city, at least siguro mga 9 to 10 ganun. Pag long ride, 11 to 12. Ito pala manual, yung kay Papi naka-matic. Ilan sa'yo, Papi? 8 to 9 eh. Pares lang! Oo, 8 to 9 sa city, tapos sa highway, 11 to 14 eh. Di totoo yung malakas daw sa gasolina. Depende sa apak mo talaga. Paggigil, no? Oo, pagigil na gigil. Mabilis rin to eh, no? Pag galing ka sa mga Wigor Mirage, malalakasan ka talaga. Kasi sobrang tipid talaga nun eh. Oo, tama. Sobrang tipid talaga nila. Walang... Oo, tumatawa tong iso. Hindi, facts naman kasi yun, pre, di ba? Ano talaga sila? Fuel Efficiency. talaga sila. Built sila para dun, di ba? Oo, built sila para doon. Hindi ko sinasabi na mabagal. Oo, walang ganun, walang trash talk na ganun, guys. Kaya pag lumipat ka sa FD, medyo malayo. Pero kapag fuel efficiency naman, talong-talo to sa mga Wigo. Oo, wala. Kasi yun umabot 20, di ba? Maabot sila ng 20. 18, 20, di ba? 20 plus pa kaya yung iba. Papi, yung interior, pwede pa silip. Tingnan natin ano meron. I am playing, test my patience. Are you faceless? Are you faithless? Una, wala na pala yung tunog. Wala nang EK effect. So, ano meron dito sa loob, Paps? Ayun, sa interior, ayan, FD, yung gauge niya. Upper gauge niya, digital na. Tapos ito yung sa fuel tank, temperature, tapos ito yung sa RPM niya. Tama ba, Papi? Dito nag-start ang dual gauge, no? Sa mga Civic, oo, parang ito ang una. Nakakapanibago yung dalawang ganyang setup, no? Oo. Tsaka, well, yun, mas madali siya tignan kasi digital siya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, no? Tignan nyo kung gaano kahaba yung yung dashboard. Simula dulo, buong kamay, no? Two-tone talaga ang Ayun, yung FD na S, ang stock na kulay niya talaga, yung interior, dark blue, tsaka parang beige. Pati yung seats niya, dark blue stock. Sa V naman, ang stock na kulay gray ang loob. Pati seats niya gray. Papi, tanong ko lang, ano to? Ano to?
Handbrake yan, papi. Ganyan talaga yan? Oo, yan. Stock yan? Yan ang isa pang kakaiba sa FD, yung handbrake. Handbrake niya. Pang Grim Reaper eh. Ang weird, no? Oo, kakaiba. Nasa harap, no? Kasi di ba usually dito? So, curious kayo guys, ito pala yung tsura ng handbrake ng FD. Yung mga bago nga, Pops, pinipindot na lang eh, di ba? Oo. Electronic ang tawag dun. Ito, Papi, ngayon lang ako nakakita na ito. Ano meron dyan? Ito, hindi na stock tong shift knob ko. Shift knob ko, yan, Jace Racing na original. Tapos yung shift boot ko, yan, Type R din na original. Spacious, no, Papi? Medyo maluwag siya compared sa mga naunang Civic. Medyo malaki ang space niya, pati sa likod. Yung armrest na siya kasama, yan. Ang isa lang hindi maganda dito is medyo maliit ang trunk niya. Makikita natin mamaya. Yun lang ang disadvantage. Oo, kasi yung mga city, malaki pa trunk nila kaya sa FD. Quick story, Paps. Kikwento ko lang. Dati, yung nagpumunta kami ng Laguna. Malayong Laguna, pre. Hindi ko na... Liliw ata yung Liliw. pangalan nun. Malayo yun, di ba? Malayo yun. Malayo yun. Kasi funeral ng friend ko. Ang nangyari, 4 kami sa likod, 2 dito sa harap. So ako pa lang po, isang ano na agad eh, di ba? Parang isang tao na agad eh, di ba? Pero yung 4 yung nagkasya sa likod. Pero mali yun guys, huwag nyo gagayan kasi ano lang talaga. Ilan ba maximum na ito? 5? 5, pero ako hindi na gasakay sa likod kasi nagra-rub yung likod ko. Ganun, hindi na pwede. Ayun guys, so dapat safety pa rin. Yung mga sidings, Papi, stock yan. Ang sidings ito hindi na to stock kasi yung stock nga ng FD yung sidings parang ganito kulay. Two-tone din. Beige, oo, two-tone. Beige yung baba, yung taas blue. Itong sidings ko, ano to, galing Acura CSX type. Oo, yun yung Acura version ng parang FD sa ibang bansa. Pero FD rin ang itsura. FD rin yung itsura niya. Sila yun, black interior. Tapos, itong center console ko, galing rin dun sa Acura. Kaya, ito, makita mo may heater yung upuan. Pero gumagana rin yan. Hindi naman natin kailangan ng heater dito. Mainit na masyado, eh, no? Tapos, ayun, yung cup holder, ito iba. Pag kinompare mo dun. Yung normal kasi, parang na-i-close mo yung cup holder niya. Ito, ganyan na talaga siya. Okay. Pero nagagalaw. Oo, nagagalaw siya. Ayun. Ito ang nagustuhan ko guys sa sa mga Honda. Kasi syempre, kaka-review ko ng Honda, Papi, gumaganda eh. Yung ganito, Pucha, nagsimula to sa map plate kasi sa Toyota, Pops, bihira yung ganito. May ganito naman. Sliding, di ba? Oo. Toyota. Hindi, minsan nga wala talaga eh. Siyempre kapag bababa kayo, hassle naman, iikot ka pa rito, di ba? Maganda yung pipindutin mo lang ganyan, no? Papi, tanong ko lang, may roof cut ba yung mga ganito? Sunroof pala. May mga sunroof ang mga other models kagaya ng SI sa US. Yung SI may sunroof siya. So, sa atin sa Pinas parang iilan pa lang ang nakaganon. Steering wheel, Papi, ano kwenta niyan? Nga galing ako sa FD na Matic. Yung FD na Matic kasi na S paddle shift. Oh, tama, paano pala yun? Sa Matic yun. So dati hindi ako makapagpalit ng steering dahil nga sa paddle. So ito unang kong pinalitan dito nung nakuha ko. Steering wheel. Parang ilang taon ka nang nakamatic. Gigil ka na palitan yung manibela. Yan, Momo Monte Carlo na black tas red stitch tapos itong HKB na hub. Yung mga seats mo, Papi, ba't di mo pa pinapalitan? Ito plano ko palitan na sunod. Naghahanap lang ako nung black rin na magmamatch. Tapos pala ito, yung seats ng 2.0 iba. Yung 2.0 parang may butas siya dito sa headrest. Yung 1.8 solid siya, isang buo. Bakit kaya, Papi? Anong reason? Ay, hindi ko sure, siguro kasi mas mabilis to. Hindi kasi aerodynamic eh, no? Siguro. Pag naka-open doors, dyan pumapasok yung di ba? Pops, silipin natin nga sa trunk kung ano yung sinasabi mong maliit. Anong kwento, Papi? Pag syempre naka-spoiler o ganito kalaki, hindi ba tumatama yan? Hindi naman, sakto yung cut-off niya. So pag binagsak mo, tatama. Tingnan yung clearance, guys, oh. Ayan. So kung mag-spoiler kayo na ganyan, ingatan nyo na lang. Sa customers ko, yung mga Rota kasi nagbenta rin ako ng Rota. Ayan, yung truck ng FD medyo mababaw lang siya. 2 packs na kaya, hindi na kayang sa taas din, medyo mababa siya. Ano siya, maliit siya para sa modern size. Oo, maliit siya. Pero sa mga SIR, Corolla, ganyan, malaki na yan. Malaki na rin siya, oh. Pero hindi ko gets kasi sa city, ang laki ng truck ng city. Ang city kasi, Pops, mas mababa pa rito. Saka eh, diba? malalim Oo. sa loob. Kasya, isang pamilya sa city. Ito, Papi, may strut bar na. Stock yan. Stock yan. Inano ko lang Ayun, yan. no? Turahan lang yan. Feeling cruise ko lang yan. So, ayun guys, no? Subukan natin, guys. Anong feeling? Papi, nakapag-drive ka na ba ng lumang kotse, mga 90s ka na? Galing ako sa naka-EG ako dati. Actually, nagkasabay isang EG ko tsaka FD ko dati. Ngayon, medyo masakit sa katawan. Nakaka-stress eh, no? Oo, parang umaalog lahat eh. Ito parang nilalambing eh.
strolling around BGC, Paps. Kamusta naman, Papi? Tinginin ba ang FD? Oo, tinginin. Green na green eh, no? Oo. Lalo na yung kulay nito, parang ano masyadong loud eh. Kaya gusto ko nga rin magpalit sana ng kulay. Masyadong akala mo palagi na pag-racing eh. Grand entrance talaga, Oo. no? Ang ganda rito, guys. Ang luwag, oh. Oh, siya. Napakalaki ng legroom. Naka-sound setup ka, Papi? Hindi. Hindi, papi. Nakuha ko to, naka Twitter pods na. Hindi stock yan? Hindi stock yan. Stock yan, parang vent lang yan. Kala mo may tumubong mushroom. Parang sumulpot bigla eh. Weird. So yung stock yan, diretso lang. Diretso lang yan. Parang vent lang yan yung stock. 1 week mo, Papi. Full tank ako nito siguro mga hindi naman lalagpas ng 2.5. Lagpas naman isang linggo. Oo naman, lalagpas naman. Makunat din. Siguro from Laguna uwian ko mga 400. Sarap, no? Kalmado lang. Kalmado lang naman siya. Nakapanibago, no? Kahit naka-lowered ka, pre, Hindi matagtag. di benta bounce, no? Depende sa brand ng springs. May na-try rin ako na pagsakay mo, pagbaba mo, parang nabawasan ka na 10 kilo. Sinuswap rin ba mga makina ng ganito? Oo, palit ng Type R na K-Series. Yun naman usually ang upgrade nito. Kasi yung stock engine nito, medyo medyo bumibigay siya pag pinalitan mo ang mga pyesa. Hindi ganun katibay ang mga niya internals. Ano pala madalas sira na ito, Paps? Sa FD mostly mga leaks lang naman, ganyan. Mga leak sa interior, ganyan. Sa engine bay usually mga gasket lang. Hindi naman siya sakit sa ulo. Hindi naman kung inaalagaan mo naman. Well, sa experience ko dito sa K-Series, medyo mas less maintenance siya. Kasi yung 1.8, masisira din usually mga power steering pump, mga leak, ganyan. Tensioner, alternator, medyo normal wear and tear naman alternator. Huwag mo i-expect na matibay kung hindi mo inaalagaan, Paps. No? More on talaga, sa alaga talaga yan ng kotse. Parang relasyon pala eh, no? Oo. Pucha, kailangan alagaan. Hindi, may sira na maaga. Papi, may gusto ko babatiin. Shoutout sa Corona Wheels nga pala. Kung kailangan nyo ng aftermarket wheels sa tires, yun, message nyo kami sa Facebook page namin. Shoutout nga pala sa sa girlfriend ko. Salamat, Papi, no? And kita-kita tayo sa mga susunod na video, guys. Peace out.